Mga kanizar, sino po sa inyo ang pumunta sa peace rally ng INC? Okay? Halina't ating balikan ang nangyayari, kung ano ang nangyayari nung peace rally ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na doon sa Quirino Grandstand. Okay? Alam niyo po ba, o sino po ba dito ang nakita sa amin ng aking kapatid na si Super DM, ha? Nandoon po kami sa likod ng ni Marcoleta sa stage ng Quirino Grandstand. So, hindi lang siguro kami nakita sa camera, pero nandoon kami sa likod ni Marcoleta sa bandang likuran na nakaupo sa gilid, ha? Okay, halina't ating balikan kung ano nga ba ang nangyayari sa INC Peace Rally. Okay? Kasama ko dito si Super DM, ha? Kasama ko dito nung nag-coverage po kami, nag-video kami doon mismo kami nakisali kami doon sa Peace Rally. Okay? Nung isa may narinig kami ng, di ko alam kung biro yon, pero may isang tao doon sa bandang gilid namin ang sabi niya, ang daming tao. Ito daw pala ay warm up ng people power. Sabi niya, kung patuloy nilang gigipitin si BP Inday Sara. Okay? Di ko alam kung yan ba ay nagseryoso siya. Pero ang sabi niya kasi, narinig ko talaga, etong peace rally na ito ay warm up pa lang, ha? Warm up pa lang. Sa dinarami-daming tao. Okay? Warm up pa lang daw ito. Kapag lalo nilang gigipitin si BP Inday Sara at patuloy nilang binababoy ang pagkatao, no? Ay talaga daw mas marami pa dito ang dadalo kapag mag-people power. Okay? Pero ito, warm up pa lang. Okay? Pinapadating pa lang nila na ayaw nila ng gulo. Kailangan na magkaisa. Kailangan ibalik ang unity. Pero, kapag ang kabilang kampo ay magmatigasan, ako, siguro mangyayari ito. Okay? Panoorin po natin yung nangyayari sa peace rally ng INC. Okay? Mag-comment kayo dyan kung kayo ay nakamit nyo kami ni Super DM sa Quirino Grandstand. Ha? Mag-comment kayo dyan kung sino yung nakakita sa amin. Kung sino yung nagpa-picture sa amin doon sa likod ni Marcoleta. Ha? Sige na. Panoorin po natin ang video. Kasama ko dito si Super DM. Okay, wait lang pala. Si Super DM nga pala. Okay, sa sobrang excited niyang umakyat sa stage, no? Nahulog siya doon sa may nahulog siya doon sa may hagdan. Okay, buti na lang nasalo ng member ng INC. Okay? Sunod-sunod siya kay Marcoleta doon sa stage noon pag-speech. Okay? Eto na. Go ahead sa ating mga supporters. Eto na, ha, panoorin niyo po ang buong nilalaman, no? Kung ano ang nangyayari ng peace rally. Saan na ba kayo? Kasi ang Iglesia ni Cristo, normally, hindi mo talaga makorap. Hindi natatanggap ng pera, alam ko kasi mayor ako. You cannot easily corrupt a member of the Iglesia ni Cristo who is a policeman or soldier. Yan, that is the explanation. Isang mapagpalang araw sa aking mga mahal na kababayan. Taus-puso akong bumabati sa lahat nang lumahok sa malawakang peace rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo
sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members at today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. Bukod sa makapangyarihang religious group ng Iglesia ni Cristo, inaasahang iba pang sekta magrarally na rin sa kalsada para ipaglaban si Bibi Sara. Bukod sa miyembro ng INC, tila aalis na rin sa kanilang mga bahay at tuluyang magwewelga sa kalsada ang mga religious group ng KOJC, maging ang samahan ng mga Muslim sa iba't ibang panig ng Pilipinas na ngayon pa lamang ay naghahanda na ng kinangkilos protesta para ipahiwatig sa tao at sa gobyerno na hindi dapat pinagtutulungan ng mga politiko ang Vice President na si Sara Duterte. Umari ng samot-saring reaksyon ang naging viral video na ito kung saan pinagpiyastahan ng maraming tao ang Vice President na si Sara Duterte sa kabila ng paghahain ng mga impeachment complaint laban sa kanya. Estimate natin is 1.6 million and increasing pa po yung number ng mga tao. Yung expectation po namin around 1 million lang. Just the same, prepared po kami para sa kahit hanggang 3 million, prepare po yung PNP. And we have deployed more or less 5,500 personnel for this activity. Ang peace in order po namin ay natin ngayon is of course makikita natin napakaayos po. At based sa latest reports po kanina ay wala po kaming natanggap na kahit na anong insidente. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisain? Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti kayan? Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sang-ayon sa impeachment ng Vice Presidente. Dahil nakakaabala lamang yan, yung ganyang mga proceedings sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problema ng ating nararanasan. Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nang magpipresent siya ng budget. Alam na. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Alam na kung anong hangarin nito. Akalain po ninyong ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakakasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita
ng ganong klaseng direksyon. 2025 ang dapat pag-usapan. Ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro nainis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Oh, ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, ayaw ko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyong ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Na hindi. Kinakailangang masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit ano nga yun siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang committee na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President. Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba, pinagsalita pa po yung isa. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Tama! Tama! Go, kumpanyero! Ang sabi po ng chairman, noted. Saan ka naman nakakita ng ganun? Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Kung hindi magsasalita ang chairman. At pagkatapos ko, sinabi ko pa, bakit baka ako dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang motu proprio action. Yung motu proprio po ay, ibig sabihin, ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun. Hindi po dapat ganon. Nung i-raise ko po yun, ayaw na naman po nilang pumayag. Samantalang ako po, I delivered a full privilege speech. DepEd din ang pinag-uusapan nun. At ang ni-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission on Audit. Bumabaha ng tao ang naging rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo. Matapang, nagkakaisa at punong-puno ng mensahe ang naging rally ngayon na inorganisa ng makapangyarihang religious group na Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand at sa ibang parte pa ng Pilipinas. Bumabaha ng tao
ang naging sentimiento ng maraming Pilipino sa kanilang kagutuman na magkaroon ng pagkakaisa ang Pilipinas at huwag samantalahin ang kahinaan ng maraming walang alam sa batas. Hindi ba man tumutungtong ang alas 7 kaninang umaga, napuno na ang Quirino Grandstand at tinatayang umabot na sa mahigit sa 1 milyong tao ang nakaisa sa nationwide rally ng INC. Humanga hindi lamang ang mga miyembro ng kapatiran, kundi maging ang iba pang sekta at relihiyon sa bansa sa ginawang historical event ng Iglesia ni Cristo para manawagan na huwag politikahin ang ilang mga personalidad sa pamahalaan na siyang nagtatrabaho ng tama at ayon sa batas. Hindi rin papayag di umano ang Iglesia ni Cristo na patalsikin ng walang pakundangan ang Vice President na si Sara Duterte dahil bukod sa una na nila itong tinutulan, naniniwala ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo na hindi ito ang solusyon para sa kaunlaran. Sa halip, mas mag-focus raw ang gobyerno sa lahat ng mga problema na kinakaharap ng Pilipinas. Kabilang dito ang patuloy na pagtaas ng mga basic commodities o mga pagkain na simpleng dapat na bibili ng taong bayan, ngunit ngayon tila pahirapan na. Ang gaydi pagtaas ng kriminalidad sa bansa at kabi-kabilang nawawalang bata na hanggang ngayon marami pa rin ang pilit hinahanap ng kanilang mga magulang. Ang pagbaba ng piso kontra dolyar na siyang nagpapahirap lalo sa ekonomiya ng bayan, maging ang kontrobersyal na pag-allocate ng mga billions of pesos ng budget sa bansa na tila napupunta lang raw sa bulsa ng iilan. Naniniwala ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo na hindi solusyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para makamtan raw ng bansa ang tunay na kaunlaran. Ayon sa kanila, magkaisa sa tamang layunin at alisin ang mga taong kurakot lamang raw ang alam magmula ng maupo sa kanilang posisyong kinauupuan. Narito at panoorin ang makapanindig balahibong air video kung saan ngayong araw ng January 13 tinatayang higit na sa 1 milyong Pilipino ang nakisa sa nationwide rally ng INC at sa kanilang panawagang kapayapaan na naniniwalang hindi ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte ang magiging solusyon sa patong-patong na problema ng bansa. Panoorin ang full reaction video ng veteran doctor at former NTF-ELCAC chairwoman na si Doc Lorraine Badoy, kung saan kahit hindi daw siya miyembro ng INC, bumilib siya sa paninindigan at panawagan ng Iglesia ni Cristo para magkaroon ng kapayapaan ng bansa. Bumabahang tao sa kalsada, isa lamang raw pruweba na hindi kayang busalan ng pamahalaan ang naghihimutok na galit at panawagan ng maraming Pilipino sa tunay na kaunlaran. Narito't panoorin ang full video.